Awimawa, 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 awimawa. Kumusta mga bata? Itutuloy natin ang ating pagtalakay tungkol sa word processing software. Ang isa sa pinakilalang software na ginagamit dito ay ang Microsoft Word. Ngayon, pag-uusapan natin ang mukha o interface ng Microsoft Word at ang mga bahagi nito. Title bar. Ang title bar ay makikita sa pinakataas na bahagi ng Microsoft Word. Ipinapakita nito ang pangalan ng dokumento. Halimbawa, kung ang dokumento mo ay pinangalan ng The Parts of a Flower, ito ang lalabas sa title bar. Kapag nakasave na ito sa computer, ito rin ang pangalan na hahanapin mo para muling buksan ang file. Ribbon. Ang ribbon ay ang malapad na bahagi sa itaas ng Microsoft Word. Dito mo makikita ang mga importanteng tools na ginagamit sa paggawa ng dokumento. Ang ribbon ay nahahati sa mga tab. Tabs. Ang tabs ay bahagi ng ribbon. Ang bawat tab ay may grupo ng tools na may kanya-kanyang gamit. Halimbawa, ang tab na insert ay may mga tools na nagpapahintulot sa iyo na maglagay ng mga bagay tulad ng larawan, table, linya, shapes, at marami pa. Quick Access Toolbar. Makikita ito sa pinakataas na bahagi ng Microsoft Word. Katabi ito ng title bar. Dito mo makikita ang mga madalas gamitin na buttons tulad ng Save, Undo, Redo, at Autosave. Ang Save, ito ang ating pinutin para maimbak o maitago ang dokumento. Kapag hindi ito nakasave, hindi mo na ito makikitang muli kung i-close mo itong Microsoft Word. Autosave. Ang autosave kapag naka-on ay otomatikong mag-imbak sa mga ginagawa mo kahit hindi mo pindutin ang save. Undo. Ang undo ay gagamitin natin kapag nagkamali tayo. Pwede mo itong pindutin para maibalik sa dati. Halimbawa, itong document na may heart at diamond. Hindi sinasadyang na-delete ang diamond. Ngayon gusto kong ibalik ang diamond. I-click ko yung undo. At yan, bumalik ang diamond. Redo. Ang redo ay ginagamit kapag gusto mong ibalik ulit ang isang ginawa mo na na-undo mo na. Halimbawa, naglagay ka ng title. Nagbago ka ng kulay sa text at ginawa mong birthday. Pero nag-alinlangan ka, kaya nag-undo ka para bumalik sa itim. Pagkatapos, naisip mo na mas maganda pala ang kulay birthday. Kaya pinindot mo ang redo at bumalik ito ulit sa birthday. Tandaan, ang undo ay patras. Ang redo ay pabanti. Document area. Ito ang malapad na puting bahagi sa gitna ng Microsoft Word. Dito tayo nagka-type o gumagawa ng ating dokumento. Status bar. Makikita ito sa pinakailalim ng Microsoft Word. Ipinapakita ito ang iba't ibang impormasyon tulad ng ilang pahina na ang nagawa, ilang salita na ang na-type, at anong wika ang ginagamit sa dokumento. Horizontal scroll bar. Makikita rin ito sa ibaba. Ginagamit ito para ilipat pakaliwa o pakanan ang view ng dokumento kapag hindi ito kasya sa screen. Vertical scroll bar. Makikita ito sa kanang gilid ng MS Word. Parang elevator ito. Kapag hinila mo pababa, makikita mo ang ibabang bahagi ng dokumento. Kapag hinila mo pataas, makikita mo ang taas na bahagi. Roller. Ang roller ay ang linya na makikita sa itaas at kaliwang bahagi ng document area. Ginagamit ito para ayusin ang layout ng dokumento gaya ng pag-indent ng talata, pag-align ng mga larawan o text, pag-set ng margins o gilid ng pahina. Tandaan,
pwede mo itong i-on o i-off. Depende kung kailangan mo ito. At dito lang ito nakalagay sa view na tab. Zoom tool. Ang zoom tool ay ginagamit para palakihin o paliitin ang view ng dokumento. Kapag gusto mong mas makita ng malinaw ang text, i-zoom in. Kung gusto mong makita ang buong pahina, i-zoom out. Saan ito makikita? Sa kanang ibaba ng Microsoft Word. May slider bar na pwede mong hilain pa kanan o pa kaliwa. At yan ang mga bahagi ng Microsoft Word mga bata. At itutuloy ko ang diskusyon sa part 3. Abangan hanggang sa susunod. Paalam!